Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan, ang kwento ni Enzo, ang batang laging naka-cellphone. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. May isang batang lalaki na ang pangalan ay Enzo. Sa murang edad, naging sobrang hilig na niya sa cellphone. Pagkagising sa umaga, cellphone agad ang hawak. Bago kumain, nanonood muna ng videos. Habang kumakain, naglalaro pa rin. Kapag inuutusan ng kanyang mga magulang, laging ang sagot niya ay, "Mamaya na po." O di kaya'y nagbibingi-bingihan na parang walang naririnig. Hindi siya marunong makihalubilo sa ibang bata. Kapag nagyayaya ang kanyang mga pinsan o kapitbahay na maglaro, tinatanggihan niya dahil abala siya sa kakagamit ng gadget. Anak, bawasan mo naman ang paggamit ng cellphone. Hindi yan maganda para sa'yo. Payo ng kanyang ina. Oo nga, Enzo. Mag-aral ka muna bago maglaro, sabi ng kanyang ama. Pero hindi nakikinig si Enzo. Para bang ang cellphone na ang kanyang kaibigan, laruan at mundo. Isang umaga, nagising si Enzo at agad-agad hinanap ang cellphone. Pero napansin niyang malabo ang kanyang paningin. Napapapikit siya at kinukusot ang mga mata. Pero para bang may ulap sa kanyang paningin. "Ma? Pa?" tawag niya. Tahimik. Walang sumasagot. Tinawag niya ulit. Pero para bang wala siyang boses o walang nakakarinig sa kanya. Nang tumingin siya sa kanyang kamay, namamaga ito at parang hindi niya ito magalaw ng maayos. Nang bigla, "Alam mo ba kung bakit ka nagkakaganyan?" Nagulat si Enzo. Sa kanyang paanan, may isang maliit na nilalang, isang duwende, nakasuot ng berdeng damit at nakakunot ang noo. Hindi po." Nauutal na sagot ni Enzo. Sumagot ang duwende. "Dahil sa labis mong paggamit ng cellphone, hindi ka na marunong makinig sa magulang mo. Hindi ka na lumalabas para makipaglaro. Hindi mo na napapansin ang totoong mundo." Nagulat si Enzo. Paano niyo po nalaman?" "Naapakan mo ang aming tahanan habang abala ka sa kakatingin sa screen. Hindi mo man lang napansin, kaya iyan ang parusa sa'yo. Ang maging tulad ng gadget mo, bulag sa paligid, bingi sa magulang, at manhid sa tunay na buhay." Umiiyak na si Enzo. "Patawad po. Hindi ko po alam. Magbabago na po ako. Babawasan ko na ang paggamit ng cellphone. Makikinig na po ako sa aking mga magulang." Tumango ang duwende. "Huling pagkakataon mo na ito. Sana'y matuto ka. Pinapatawad kita." Pagkagising nagulat si Enzo. Nagising siya sa sofa. Hawak pa rin ang cellphone. Nanginginig pa ang kanyang kamay at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Panaginip lang ba yon? Tanong niya sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang ina na abalang nagluluto. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. "Mama, patawad po. Magbabago na po ako." Napatingin ang kanyang ina. "Aba, anong nangyari sa'yo? At bigla kang naging malambing." Ngumiti si Enzo at ini-off ang kanyang cellphone. Aral ng kwento. Ang labis na paggamit ng gadgets ay maaaring makasama sa kalusugan, relasyon sa pamilya, at pag-unlad ng isang bata. Mahalaga ang balanse sa paggamit ng teknolohiya. Makinig sa magulang, makipaglaro sa labas, at matutong pahalagahan ang tunay na mundo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.